nag-attend ako ng graduation ng anak ko, never kami nagkita. Isang ano lang kami, isang lugar pero hindi kami nagkita. Hindi din siya nakalapit sa akin. Sige, usap po kayo ni Sir Romeo. Timer, paso. Hello ma'am, magandang gabi. Magandang gabi dyan sa Pilipinas, pero dito, ano pa lang, 3:30 p.m. Magandang gabi dyan sa Dito madilim. Saan ka po ba ngayon? Dito po sa Naiya. Naiya, okay. Sa shuttle bus. Dito ako naka-assign. Ano pangalan mo pala? Romeo po. Romeo. Christian? Bernabe po. Christian po kayo? Hindi po. Anong Muslim? Yung religion po? Opo. Kristiyano. Okay. Ako kahit binita ng Muslim. Kasi sa pangalan pa lang talaga is Badreya. So Muslim talaga yun. Taga saan po kayo, ma'am? Sa Pinas, sa Mindanao, sa Saharan, Mindanao. Sa Mindanao, sa Zamboanga Peninsula. Kaya po? Ako, Nueva Vizcaya po. Okay. Luzon. Ba't lagi nawawala yung camera? Ayun, may customer na pumasok. Yun lang. Okay lang po ba, DJ, pag mag-entertain ng customer? Kasi may pumasok kanina kasi wala eh. Yes. Waiter. 5 kilo, wala. Sorry po, pakunsin po talaga kami kanina. Kanina nga ako nanonood kaso wala. Ngayon, may customer na. Ano po yan dyan, ma'am? Bakit mga gold po ba yan? Ano po siya, DJ? Chocolate po. Chocolate? 2, 4, 6, yes. 6, 8, 10, 12, 13, 16, timing, sir. Pag umuwi ho ito, 21 and 27, right? umuwi po ito si ma'am, sir. Sa total na sana iyakan naman po. Sigurado maraming chocolate yan. Pag siya, makasakali ba isakay ko, sir? Oo, siya pa yung masa. Yung ruta po ba ninyo galing Naiya? Ikot po ba ninyo yon? Naiya 1, 2, 3, 4? Yes po, DJ. Pwede si Seth, ano? Saan po yung drop-off Yes. drop-off area nun, sir? Hanggang saan? Dito lang po, paikot-ikot lang po sa lahat ng terminal po. Kumbaga may mga nagko-connecting flight o lipat ng terminal, gano'n siya. Yun po, ganun po. Oo, mas okay po yung gano'n, no? Pero may oras po yun, sir, no? Yun po, every 15 minutes po ang kanto ng mga bus. Opo. Kasi di po ba may nag-viral na na sumakay ng Naiya 1 hanggang Naiya 3 po ba yun? O Naiya 3 hanggang Naiya 1 po ba yun? Sumakay sa taxi tapos siningil ng 1,000 plus? Opo, bali nangyari po dito yung DJ. Mga taxi, kaya may inspection nung nakaraan. Sabado ata yun o Friday, inspection ng mga taga LTO, LTFRB, lahat po, mga taxi. Oo, kasi may nadamay ng mga pulis eh. Ano sabi eh? Ha? May amo-amo sila. Amo-amo. Kawawa naman yung nabibiktima nila. Oo. Matagal na rin yung mga yung hindi kasi nakakaalam ng mga connecting type. Yun, nabibiktima nila ng mga taxi. Hindi nila alam na may mga shuttle pa pala. May shuttle, no? Opo. Bali pang gabi kasi ako ngayon eh. Sige, ayan na ho, no? Hello, ma'am. Okay na yata. Okay na kasi
Kanina talaga, wala akong gusto ngayon, meron pa isa-isa. So, pwede pa. Oh. So, ilang anak nyo? 4 po, ma'am. Nasa akin lahat. Dito na. 2 babae, 2 lalaki. Nasa akin. So, malaki na sila. 18 na yung panganay. College. So, ako di mo tanungin. Kayo mo, ma'am. May isang anak lalaki, isa lang. Hindi na nadagdagan kasi nga basta hindi na nadagdagan. Okay lang yun, ma'am. Pero wala na, siya, stable na siya, nakapagtrabaho na. May trabaho na siya. Oo. Pero yung kanyo, ma'am. Kailan po kayo uwi, ma'am? Ayun ang tanong kasi parang wala pa akong planong umuwi kasi unang-una wala naman akong uwian kasi yung anak ko is nagpaplano din siya mag-apply abroad, either Saudi or dito sa Kuwait. So, yun lang. Kumbaga, antayin ko siya this year pag maka-apply siya kasi naantay na yung COE niya sa hospital makuha tapos mag-apply siya either Saudi or Kuwait. Ako din dati kasi nag-Saudi na din ako. No? Sa shuttle, sa bus. Yun lang dyan. So, hindi na ako bumalik. Malit yung sahod. Oh, saan ba maliit? Sa Saudi o sa Pinas? Sa Saudi po, malit yung kwan ko nun eh. Yung napasukan ko. Kaya hindi na ako Sa bumalik sa bagay, oo. Sa bagay, ang rate talaga ng Saudi is maliit lang. Ang pinakamalaki kasi is Kuwait. Ang rate. Dito sa Kuwait, ang pinakamalaki na rate. Sa lahat ng bansa. Sa Middle East. Eh, subukan ko muna dito. Opo, DJ. Sa Bali, ilang taon na po kayo? Ilang taon na po kayo, sir? 40! 40 po. Opo. 3 years Kayo po. pa, 43! Maganda ako sa 3 years! Wala naman pong problema sa edad, di ba? Wala problema sa edad. Edad lang yan. Basta magkaintindihan. Char. Sana nagkaintindihan. Kung hindi problema talaga ang edad. Hindi problema yung pag-iintindihan. Wala nang problema dun po sa kwan. Basta nga magkaintindihan lang po, di ba? Sabi nga nila age doesn't matter daw. Sabi nga nila, hindi ko lang alam sa iba or sa akin kasi mas okay kasi din yung medyo ka-match mo or medyo yung nasa taas, mas mataas din sa akin. Pero yung nasabi mo, depende din, di ba? Depende sa diskarte. Kasi masubukan ko din yung mas bata. 10 years ang agwat. Wala. Mas lalong hindi magkaintindihan. Kaya mas maganda yung may edad. Kalimitan talaga sa mga naririnig ko ganyan. Pag sabi nila yung mas bata sa'yo, tapos ganun, parang hindi magkakaintindihan, parang hindi nag-work ba? So, mas hinahanap nila, mas matanda sa kanila, ganun. So, mag-work talaga kasi mag-a-adjust yung matanda. Ganun. Hindi, yung kan kasi, yung sa akin lang naman, bilang lalaki, mas gusto ko yung mas edad yung babae. Kasi, alam mo na yung yung magiging epekto eh. Kasi yung bata, mas bata sa'yo, wala. Gagawin Ikaw mag-a-adjust. Gagawin ka lang gagawin kang sugar daddy, tapos pag yung matandaan naman sa'yo, gagawin mo sugar mommy, ganon. Vice versa lang. Hindi.
Hindi naman. Kasi ano, ah, kumbaga, yung mas bata sa'yo kung babae, mag-aanap pa yan ng iba. Oh, pag matanda, hindi na. Magsisenior na. Focus na. Focus na siya. focus na sa ano, sa efficacy, Diba? at saka ibang ano, ibang talaga mag-focus na talaga pag matanda sa'yo, pag 40s na, mag-focus na talaga yan sa mga efficacy, ano pa ba yung iba? Yeah. Hindi naman siguro. Saan pala yung ano mo? Saan pala yung ina ng mga anak mo? Pagkaalam ko, nasa Saudi siya eh. Pagkakaalam mo, so wala ka palang update. May update ka Wala. pagkakaalam. Ilang years na kayo? Ilang years na kayo hiwalay? 2 years. Bago lang. Bago lang. Bago lang. So anong dahilan? Naghiwalay kayo? Hiwalay na po ba kayo, sir, bago Wow. Oo nga, hiwalay o baka ano pa lang? Hindi, I mean, hiwalay na po kayo, sir, bago siya nag-abroad? Oo nga. Tama, Benji. Hiwalay na ba kayo nung nag-abroad na siya or hiwalay kayo ano pala yung question? Naghiwalay kayo nung nasa abroad siya or naghiwalay kayo nung wala pa siya sa abroad? Bali nung nandito, nagkakalabuan na. Ngayon, ang ginawa ko, kasi pilit niya na alis siya. E di ginastosan ko siya. Tapos 1 month pa lang, nakipaghiwalay na siya dun. Ganun lang. Plano talaga niya na makipaghiwalay na. So plano na makipaghiwalay para mag-abroad. Hindi, mag-abroad para makipaghiwalay. Ewan ko sa kanya kung ano yung kanya. Plano niya kasi nung nandito siya, talagang lagi na kami nag-aaway, ganyan. Tapos sabi niya, mag-abroad na lang ako, sabi niya. Sige, kako, pinayagan ko. Ngayon, 1 month pa lang siya doon, nakipaghiwalay na. Okay. So, ibig sabihin, nasa abroad na siya 1 month, nakipaghiwalay. Oo. Kung pati nung birthday ng anak ko, pinaasa-asa niya pa yung mga bata na bibigyan, wala. Hindi niya binigyan. Sa Saudi siya, sir? Oo, Saudi. Yun ang sabi ng mga bata. Kasi yung kausap niya lang yung panganay ko. May contact naman sila sa panganay mo. At least may contact sila. Oo. Yun din lang ang binibigyan niya ng alawat yung panganay ko. Twice a month. Minsan lang sa 2 buwan magbigay sa panganay ko daw. Buti nga siya nagbibigay pa ng allowance sa akin, sa anak ko, ni piso, wala talaga yun. Nakapagtapos yun, ni piso, wala sa papa yun. Hindi binibigyan. Nagbibigay na lang yung papa niya yung nung 3rd year college na ata siya, o 4th year. 3rd year college, ganun na. Basta, remember ko yun. Bali, every 15, 500, tapos katapusan is 1,000, ganun. So, kasi doon na naman siya nakapagtrabaho na nung time na ata yun. Pero wala, nakapagtapos yung anak ko talaga na walang ambag yung tatay. Ay, kayo lang po lahat. Nagkuhan sa kanila. Kaya mas inuna ko kasi yung future ng anak ko bago sa akin. Kaya ngayon parang pwede na ata kasi stable na siya, may trabaho na siya, so maganda na yung trabaho niya, kaya ngayon akin na naman ang it's my time. At sabi nga nila, it's my turn na ngayon. Baka makachamba. Kahit sa akin, ako lahat ang gumagastos.
Sa dalawang beses ako umuwi sa isang buwan, dinadalaw ko sila doon sa probinsya. Di swerte pala ng asawa mo, pero ba't hindi yung mga ganun, no? Talaga walang perfecto talaga. Ewan ko kasi, Bisaya eh. Hindi mo kasundo. Hindi Hindi. magkasundo. Hindi lang talaga nag-work yung ano ninyo, yung relasyon ninyo. Ikaw na, walang forever daw eh. Hindi ko alam yung pag-uugali niya eh. O bakit ilang taon ba kayo nagsama? Hindi mo pa alam yung pag-ugali niya. Hindi pa bago-bago yung hindi Hindi mo spelling. Dapat binolde mo na lang pag hindi spelling. Pag hindi mo na spelling, yung ano mo na lang, binolde ba tawag dyan? Capital letter, wag yung small letter, ganun. Dapat ganun. Talaga, niya. Nung kan naman, okay naman nung una. Habang tumatagal kami, wala. Ganyan na, iba na siya. Tapos, nung nasa Saudi din ako, walang naipon. Nagsusugal, nagkukan na siya nun. Ayaw niya mapagsabihan, ganyan. Nagsusugal siya, tapos umiinom din siya, sir. Okay, hindi ayaw naman nila sabihin, pero yung nalaman ko talaga, yung nagsusugal siya. Hindi. Pag nagsusugal, may tendency din yun, nagiinom, ganun. Pero hindi rin natin alam. Ano ko lang yun, ha? Kumbaga, sa akin lang yun, pero hindi ko sinasabi talaga na sa general o sa lahat ng ano. Kaya wala akong naipon nung nasa ibang bansa din ako. Kaya medyo tinamad na rin ako. Hindi sir, may naipon ka din. Hindi mo lang alam. Alam mo kung ano naipon mo? Resibo. Resibo, malamang. Resibo, malamang, naipon mo yun. May naipon ka rin, at least nakaipon ka ng resibo, di ba? Katibayan yun. Katibayan yun talaga na naipon mo. Ano lang, kumbaga naubos lang. Naipon mo, pero naubos lang. Ganon. Sama ng loob ko nun eh. Kasi lahat ng sahod ko binibigay ko. Ang pang-allowance ko dyan noon, nung nasa ako, nagtitinda ako ng sadiki. Alak. May pang-allowance gumagawa ka. Hindi, bali binibili ko dun sa mga kapwa Pilipino din. Tapos binibentahan ko yung mga pasero ko nun na ibang lahi. Pero patago eh. Patago. Pag sa Saudi kasi patago. Hindi yun mga sa ano lang talaga Kasi bawal. Pero ngayon medyo open na sila din sa Saudi. Yun yung ginagawa ko. Mahal din yan eh. Mga sadiki, mahal din yan. Binibili ko 100. 120 ang benta ko, may 20 ako. Okay na. Pero ano siya? Saudi Riyal ba yun? No? Oo, Saudi Riyal. Pang-allowance nun. Survive na. Pang-kubos-kubos lang yun, sir. Survive, pang-kubos yun. Tapos, bilhan mo ng itlog-itlog, gano'n. Alam mo naman yung kubos, di ba? Oo, yung kubos. At least, bibili ka lang kubos, tapos mag-try ka ng itlog, lagyan mo ng kamatis, survive. Ganyan ang OFW. Yan, hindi nila alam yung pagod. Tapos sinusugal lang pala. Iyon. Kailan ba yung mo sa'yo, yung nagpunta ka ng Saudi? 2015. Anong year? 2015. 2015. Ilang taon ka sa Saudi? 2.5 lang ako eh. 2.5 lang. Hindi ka talaga nakatiis sa Saudi. Hindi ka nakatiis dahil wala kang ipon o hindi ka nakatiis sa lamig o sa init ng Saudi. Hindi kasi yung sahod mababa. Kaya maghahanap sana ako ng mapasukan na iba noon. Nung finish contract na ako. Magdudubay sana ako noon eh.
Kaso, yun nga, tinamad ako. Gawa ng wala nang pala yung mga pinagpagawa ko. Walang ipon, walang kwan. Kumbaga nawalan ka ng gana. Oo. Wala akong gana. Tapos, ang papayat ng mga anak ko na dinatnan ko. Wala na yung signal mo. Ganyan, kasi kulang sila sa pagkain na. Yun, kaya tinamad ako talaga. Nakachamba ka, sir. Nakachamba ka na yun. Nakachamba ka na yun ng anak mo. Kaya, ano ba ba gusto ko yung tanong? Parang ako na nagtatanong, sir, ah. Parang ikaw hindi ka nagtatanong. Wala ka nagtatanong. Ano, sir? Tanong mo na, sir. Yung kasi wala pa akong gusto ko rin. Pag may gusto ka na, maudlot pa yung tanong mo. Kailan kayo last umuwi, ma'am? 2023. Medyo matagal-tagal na din, ah. So, Point Airways yun. Tapos nag-terminal din ako na ano. Terminal 3. O, diba? Hindi mo nakita. Nakita. Sayang, matagal na kasi akong gustong sasali dito. Kaso, pero yung sabi ko nakakahiya naman. At saka, hindi rin ako sumali dito dati. Kasi naisip ko, saka na lang talaga ako kumbaga sabi nila is maglandi-landi. Pag sabi ko, makapagtapos na yung anak ko, tapos stable na. At least, walang masabi yung mga tao sa akin na wala lang mabash. Or kahit mag-bash naman sila, walang pakialam. Kasi bakit? Unang-una, inuna ko yung future ng anak ko. Pangalawa, tinaguyod ko siya. Ako lang mag-isa. So, stable na siya. Pangatlo, wala naman akong ginagawang masama. So, ngayon, kahit na may mag-bash pa na sabi maglandi, ako pakialam ko, di ba? At least, wala na akong inano. Kumbaga, yung anak ko tapos na, gano'n. May pamilya na yung anak. Wala pa siya pamilya. Mag-ano siya, mag-25 siya ngayong December. Bata pa din. Hindi pa talaga kayo nagka-boyfriend, ma'am, sa 17 years? Ay, 15 years ng DJ. Hindi naman talaga ma-deny yung DJ. Nagka-boyfriend kasi hindi nag-work. Tapos kalimitan kasi sa mga inaano ko habang nagpaparal ko ng anak ko is yung mga LDR lang style. Kasi pag LDR kasi DJ, hindi talaga kayo magkikita niyan. Kumbaga, parang katuwaan lang din. Kaso lang is, hindi nag-work din yung mga LDR. Kasi kumbaga, yung sa ugali kasi ang inuuna kong binabasihan, hindi yung sa hitsura. Kasi sa mga ganitong edad kasi hindi na hitsura tinitingnan DJ, no? Diba? Mga ugali na kasi yung ugali kasi pakisamahan mo yan until maging kayo. So, hindi nag-work sa ugali. Kaya, kumbaga, iba din kasi ako pag hindi nag-work sa ugali yung gusto ko, para ako na mismo ang lumalayo, ako na hindi nagko-contact, ganun. Wow. Tama. Kasi yun talaga yung tawag ko dito. Sa 13 years. So, ano pang tanong mo? But, yung ma'am, may bahay kayo na kwan ng asawa mo? Wala. Kasi nung naging kami, bali, parents niya ang bumubuhay sa amin kasi bata pa ako nung nag-asawa ko, maaga nila akong pinalandi talaga. Talaga. Tapos, nag-aaral pa ako nun, second year high school. So, nung kinasal kami, parang parental kami na pagkaano ba? Tapos, nung kinasal kami, nag-continue pa rin ako, nag-aaral pa rin ako sa second year high school. Tinapos ko yun hanggang na nanganak ako, 6 months yung anak ko, nag-continue ako second year, hanggang college natapos ko yun. So, hanggang hindi man siya nagbago, kumbaga 11 years kami nagsama, hindi pa rin siya nagbago, tapos ganun pa rin, parang lumalala pa rin. So, doon ako nakapag-decide na kumbaga,
unahin ko yung future ng anak ko kaysa patulan ko siya. Kasi mahirap na kung patulan ko siya kung ano mga pinaggagawa niya sa akin. So, wala akong kalaban-laban din at saka kawawa yung anak namin. Kung papatulan ko siya sa mga ginagawa niya sa akin. Oo. Kaya pala sabi mo wala kang uwian sa bahay. May uwian naman akong bahay. Bahay ng parents ko. Malamang. Yung kumbaga bahay namin na mag-asawa wala. Kasi nga, doon kami binuhay kami ng parents niya. So yung anak mo ngayon, ma'am, nakakanino sa parents mo o dun sa... Oo, nasa parents ko ngayon. Nasa parents ko. Wow. Nasa parents ko, pero ngayon, ano na sila, kumbaga parang vibes na sila, nagkikita sila kasi nga yung hospital na pinagtatrabuhan ng anak ko is hospital din na pinagtatrabuhan ng tatay niya kasi security guard yung tatay niya. Nagkikita sila. So, nagkikita sila din. Lagi naman sila nagkikita, pero nung wala pang trabaho yung tatay na pati yung anak ko din, nag-aaral pa, kumbaga wala lang, isnab-isnab lang yan, parang hindi nilalamang isa't isa, pero ngayon, nagkikita na sila lagi-lagi. Pag naka-duty yung anak ko, tapos siya, security guard, so, nakikita na sila. Depende sa duty nila. Ganun yun. Pero nung umuwi ako, nung umuwi ako, 10 years, 11 years ba? Hindi ako nakauwi sa amin since umalis ako 2012. Tapos, na umuwi ako ng Pilipinas 2023. Saka pa ako nakaapak talaga sa bahay ng parents ko. Nung 2023, since na umalis ako sa amin. Tagal yun. Tagal yun. Oh, kaya hindi rin kami nagkita yung face to face na kumaga nag-usap or wala. Bali, parang siya lang, nakamotor siya, tapos nadadaanan lang ako. Minsan sabi ng anak ko, uy, si papa mo. Ganyan ko, wala, nandun na. Naka-diretso na siya. Hindi ka na pinuntahan, ma'am. Ganyan, nalaman niya. Dumating ka, hindi ka na pinuntahan. Yung anak ko mismo ang ayaw kasi nasaksihan kasi ng anak namin kung anong mga pinagagawa niya, kung ano talaga siya. So mismo yung anak ko, iba kasi yung mga anak kasi sila ang nagpapabalik ng relasyon ng parents, di ba? Pero yung anak ko is iba kasi nga nasaksihan talaga niya since na nagmulat siya, nasaksihan talaga niya kung ano yung relasyon namin na parents niya. So mismo yung anak ko din nagsasabi na wag mong lapitan si mama kasi ayaw na niya. So para wala nang gulo, wag ka nang lalapit. O kasi nga minsan parang ang pagkakalam ko may babae din siya dati, ganun. Ganyan din yung sinasabi ng anak ko na panganay, na mas maganda na yung magkanya-kanya kayo, wag na kayong magkan na dalawa. So, kaysa magkasakitan lang talaga. So, yun, sabi ang ayaw ng anak ko. Mas okay na yung ganito, sabi ng anak ko. Basta wag mo kaming pabayaan. Yun naman yung sinasabi ng anak ko . Mas okay na yung ganito, sabi. Kaysa naman sakitan kayong dalawa, lalo na sa social media. Sabi ng anak ko, mas okay na yung ganito, kanya-kanya na lang kayo. Yun yung sinasabi ng anak ko . Hindi kami friends sa social media. Wala talaga kaming may contact, ganyan. Tapos, kumbaga ayaw ko na din talaga kasi grabe din yung pinagdaanan ko sa kanya. So, ayaw ko na yung balikan. Kumbaga, wala na kami. As in, wala. Tapos yung anak ko din mismo, ayaw din. Maganda nga yung ganun . Isa lang yung kung mo pinagtutunan mo ng pansin yung mga bata. Yun nga, siya talaga, yung anak ko talaga, inuna ko dati talaga. Kasi kung tutusin, siguro kung pinapatulan ko siya, baka hindi ko alam, makulong na ako o sinong namatay sa amin una. Pero
naisip ko, wala kang mapapala kung mapatay ko siya o makulong ako. Kawawa yung anak namin. Hindi makapagtapos, tapos hindi rin, kumbaga, hindi ko alam kung saan yung mapupunta yung anak namin. So, kaya nag-decide talaga ako na mas unahin ko yung anak ko kaysa sa kanya. Oo. Kaya din sa akin, ganun din yung mga bata na ano, at least makita naman nila ngayon kung talagang nagsakripisyo ako sa kanila na lalo na ngayon, dito ako. Tapos nandun lang sila sa bahay. Sila lang magkakapatid. Nandun. Nanonood ka ngayon yun, sir. Nila, sila talaga Pinapanood ka ngayon. natupag ko. Pinapanood ka ngayon, sir. Ang mga anak mo. Oo. Mga pinapanood ka. Makita na yung bago nilang nanay. hindi ko nga sinabi sa anak ko na mag-ano ko. Dati sinabi ko DJ, sabi ko sa kanya, magpapalinap kaya ako ng ano, yung mga wanted. Tapos sabi lang niya sa akin, ikaw. Sabi ko, di, kasi tapos ka naman, so alangan. Siyempre, mag-asawa ka, magpamilya ka, o paano na ako? Sabi niya, ikaw, ganun lang ang sagot niya, ikaw. Buti naiintindihan niya yung Hindi kasi sabi ko, pero sabi ko, makikita ako sa YouTube, makikita ako sa page, gano'n. Pero, sige lang. Wala namang ano na. Sir? Ganyan talaga kung wala ka dapat itago, di ba? Kung talagang gusto. Oo. Matagal na talaga ako nanonood dito, tapos alanganin lang talaga ako, pero ngayon, okay na. Hindi na ako alanganin. Lalo pag nagmamaneho ako, nakakuan sa dashboard ng sakyan tong cellphone. Nanonood ako. Ito yung katuwaan ko. Pag natutuwa ako sa mga nakasalang minsan. Ako sana ko natutuwa sa ano ni DJ pag nagre-react na si DJ sa mukha ni DJ. Doon ako, sabi ko, pag ako kaya, ano kaya ang reaction ng mukha ni DJ? Tapos yung mata niya, yung pataas kilay, gano'n. yun din sinasabi ko sa sarili ko pa. Sabi ko, pag ako kaya nakasalang, ano kaya yung gagawin ni DJ din sa mata niya, pataas din ang kilay, gano'n. Sige. Connected na po kayo ha. Tuloy-tuloy lang ang usapan sa off-cam. Maraming salamat. Thank you, DJ. Thank you.